Kaya sa muling pagkabuhay ng Panginoon, binibigyan niya tayo ng pag-asa at binibigyan niya tayo ng perspektibo na ang katawang lupa natin ay hindi natin dapat ikinahihiya. At ang katawang lupa natin, magkakamit ng kalwalatian. Kaya itong katawang lupa na ito, dapat gamitin natin sa kabutihan. Katawan at kaluluwang muling nabuhay sa Jesus, katawan at kaluluwa siyang nakatagpo ng kanyang mga alagad nang sila'y kumakain sa hapag. At ito ang pinakamaganda. Sa tuwing tayo'y nagsisimba, hindi ba't ang tinatanggap din natin ay si Jesus, ang kanyang katawan at dugo, buong pagkatao, buong pagkadiyos, buong buo. Si Jesus na kanilang nakita noon, si Jesus ay ating nakita ngayon, si Jesus na nararanasan nila noon, si Jesus na nararanasan natin ngayon, si Jesus na nagsasabing, hipuin ninyo ako, ang nagsasabi rin sa atin na sa bawat misa, hindi ba't si Jesus ay nahahawakan din natin? At hindi lang yon, si Jesus ay tinatanggap din natin. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang pinag-uusapan ng mga alagad kung paanong nakilala si Jesus sa paghahati-hati ng tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot, sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ano't kayo nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, may makakain ba riyan? Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw, kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, ito ang tinutukoy ko noong sabihin ko sa inyo noong kasama pa ninyo ako, dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay at ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa. Magmula sa Jerusalem, kayo ang mga saksi ko sa mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kapag ang tao'y nagmamahal, o kung gusto mong maranasan ng pagmamahal, ano ang gusto mo? Yung sinasabi lang o ginagawa? Ulitin ko. Kung gusto mong makaramdam ng pagmamahal, ano gusto mo? Yung sasabihin lang sa'yo o yung nakikita mo, mararanasan mo, may ginagawa para maranasan mo? Diba? May ginagawa para maranasan mo because love is not meant to be heard. Love is not just meant to be seen. Love is meant to be experienced. Nasasabi lang nating totoong pagmamahal pag naranasan natin yon. Pero hanggat hindi mo nararanasan ang pagmamahal, kapag binasa mo lang yan, mananatili ang konsepto. Minamahal ko mga kapatid, gayon din ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Hindi natin masasabi na ang pagpapakita ng pagmamahal ni Jesus ay doon lang sa kanyang pagkamatay sa krus. Hindi. Kahit ang kanyang muling pagkabuhay ay pagpapahayag ng pagmamahal. At sa totohanan nga, ito yung nagbibigay kaganapan sa pagmamahal ni Jesus. Dahil kung namatay lang siya, mananatili tayong nangungulila. Ngunit dahil siya'y muling nabuhay, ipinakita niya sa atin na yung kanyang pagmamahal ay hindi lang hanggang kamatayan, kundi hanggang sa ating muling pagkabuhay. Mahal tayo ni Jesus,
hindi lang ngayon, mahal tayo ni Jesus habang panahon. Mahal ka ni Jesus, hindi lang hanggang sa oras ng kamatayan mo. Mahal ka ni Jesus hanggang sa kabilang buhay at hanggang sa muling pagkabuhay. Kaya naman pinatotohanan sa atin ng mga pagbasa natin mula pa nung unang linggo, nung linggo ng pagkabuhay hanggang ngayon, na totoo ang pagkabuhay ni Jesus. Sabi ni San Pablo, our faith is in vain if Christ has not been raised. Kung hindi totoo ang pagkabuhay ni Jesus, baliwala ang ating pananampalataya, baliwala ang ating pag-asa. Kaya naman, pinakikitaan tayo ng mga ebidensya o ng mga patunay, patotoo, na si Jesus ay muling nabuhay. Sa unang linggo, ano ang ipinakita sa ating tanda at patotoo? Ang libingang walang laman o ang empty tomb. Pakiulit nga po, ano ang unang ebidensya? Ang empty tomb. Dahil kung si Jesus ay guni-guni lang at nagmumulto lang siya, edi sana pagbalik nila sa libingan, may dadatnan pa silang bangkay. Pero wala ang bangkay doon ng Panginoon sapagkat siya'y totoong muling nabuhay. Katawan, kaluluwa, buong pagkatao, buong pagkadiyos. Yun ang nakikita nila. Last week, ipinaalala sa atin na si Jesus ay muling nabuhay at yung kanyang katawan nang siya'y muling nabuhay ay hindi iba sa katawan nung siya'y nangangaral, sa katawan niya nung siya'y nagpakasakit at namatay sa krus. At bilang katunayan, ipinakita niya ang kanyang mga sugat, hindi ba? Tang sabi pa niya kay Tomas, ipasok mo sa tagiliran ko, doon sa pinakamalaking sugat, yung iyong mga kamay. Anong pinapakita nito? Bilang patotoo, ipinakita ni Jesus ang kanyang mga sugat, tanda ng kanyang muling pagkabuhay. Siya pa rin yun. Ano ang pangalawang tanda? Ang kanyang mga sugat. Pero kahit parehong katawan, may pagkakaiba din. Kaya nga itong katawan na ito, hindi kagaya ng katawan natin. Yung katawan natin, kapag bumangga ka sa pintong sarado, hindi ka makalulusot. May kabahan ka pagka lumusot ka bigla. Binangga mo yung pader, binangga mo yung pinto, nagulat ka, lumusot ka sa kabila. Baka hindi ka nabuhay. Diba? Pero yung katawan ng Panginoong muling nabuhay, kaya nitong tumagos, kaya nitong kayang makita ito ng mga alagad kahit saan man sila naroon, kahit nakasarado pa ang mga pinto. At ngayon, ipinapakita sa atin na si Jesus ay muling nabuhay dahil hindi lang may sugat ang kanyang katawan, ang katawang ito pwedeng kumain. Pansin ba ninyo? Ano ang sabi ng Panginoon nung nakita niya nagdududa ang mga alagad? Huwag na kayong mag-alinlangan. Meron ba kayong pagkain dyan? Kinuha niya ang kaputol na isda. At nung ito'y kanyang kinain, pinatunayan niya na totoong muli siyang nabuhay, katawan at kaluluwa. At anong ipinapaalala sa atin ito, minamahal ko mga kapatid? Na ang ating katawang lupa ay pinabanal na ng Diyos. Ang ating katawang lupa ay may kalwalhati ang taglay. At ito'y makikita natin sa muling pagbabalik ni Kristo sa wakas ng panahon, mabubuhay tayong muli, katawan at kaluluwa. Ang paghihiwalay ng kaluluwa at katawan sa oras ng kamatayan ay dahil sa kasalanan. Pero dahil sa kaligtasan na idinulot ni Jesus, sa kanyang muling pagbabalik, yung katawang lupa mong iyan, yan din ang dadatnan mo sa muling pagkabuhay sa huling araw. Kaya kaibiganin ninyo yung katawan. Huwag ninyong abusuhin yan. Maging mabait din kayo sa katawan ninyo at higit sa lahat, i-appreciate ninyo yung katawan ninyo. Yung katawang yan, tandaan mo, yan din ang katawang babalikan mo sa muling pagkabuhay. Hindi yung mas mataba, hindi yung mas payat, hindi yung mas maputi, hindi yung mas maitim. Kung sino ka ngayon, kung anong itsura mo, yan na din yun. Kaya mahalin mo na. Husgahan man yan ng ibang tao, tandaan mo, yan ay regalo ng Diyos sa iyo. Amen? Kaya wag mong problemahin kung ano ang hugis, wag mong problemahin kung ano ang kutis. Tandaan mo, ang katawang lupang bigay sa iyo ng Panginoon ay nararapat sa iyo sapagkat ikaw ay kanyang kawangis. At diyan nakaugnay ang iyong dignidad. Kaya sa muling pagkabuhay ng Panginoon,
binibigyan niya tayo ng pag-asa at binibigyan niya tayo ng perspektibo na ang katawang lupa natin ay hindi natin dapat ikinahihiya. At ang katawang lupa natin, magkakamit ng kalwalatian. Kaya itong katawang lupa na ito, dapat gamitin natin sa kabutihan. Katawan at kaluluwang muling nabuhay si Jesus, katawan at kaluluwa siyang nakatagpo ng kanyang mga alagad nang sila'y kumakain sa hapag. At ito ang pinakamaganda. Sa tuwing tayo'y nagsisimba, hindi ba't ang tinatanggap din natin ay si Jesus, ang kanyang katawan at dugo, buong pagkatao, buong pagkadiyos, buong buo. Si Jesus na kanilang nakita noon, si Jesus ay ating nakita ngayon, si Jesus na nararanasan nila noon, si Jesus na nararanasan din natin ngayon, si Jesus na nagsasabing, hipuin ninyo ako, ang nagsasabi rin sa atin na sa bawat misa, hindi ba't si Jesus ay nahahawakan din natin? At hindi lang yon, si Jesus ay tinatanggap din natin. Kaya nga nakatutuwang isipin na ginamit ni San Lucas yung isa sa mga simbolo ng pagiging Kristiyano noong araw. Dati, nung inuusig ang mga Kristiyano, ang simbolo ng mga Kristiyano ay isda. Yun yung password nila. Kakato ka, bago ka papasukin ng bahay kung saan sila nagmimisa dati, saan nagtitipon yung mga Kristiyano, pag kumatok ka, tatanungin ka kung ano ang password. Yung iba, hindi sila nagsasalita. Nagdo-drawing lang sila ng isda sa sahig. At anong ibig sabihin ng isda? Yung isda po, sa salitang Griego, ay iktus. Ano ang Griego ng isda? Iktus. At yun po ay acronym para sa pangalan ni Jesus. Jesus Christus, Huios Soter, Huios Soter. Jesus Christ, Son of God and our Savior. Yun po ang ibig sabihin nun. Kaya yung isda, yung pagkain ng isda ni Jesus sa Ebanghelyo ay nagpapaalala sa atin na kung gusto nating maranasan ang pag-ibig ni Jesus, kung nais nating maranasan ang kanyang muling pagkabuhay, tanggapin natin siya sa banal na komunyon. Kainin natin siya na sinisimbolo ng isda na kinain din niya mismo doon sa hapag kung saan nagtitipon ang mga alagad. Kaya minamahal ko mga kapatid, kung paanong ipinakita ni Jesus ang kanyang sarili, katawan at kaluluwa, buong pagkatao at buong pagkadiyos sa mga alagad, at kung paano natin siya nararanasan ngayon ng buong buo sa banal na Eucharistia, sana ganun din ang karanasan natin sa misa, buong buo. Na ang ginagamit natin sa ating pagsambay, hindi lang ang ating isip, hindi lang ang ating kaluluwa, hindi lang ang ating puso. Bagamat ang sinasabi natin sa misa ay itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa, ito ay mga simbolo lamang ng ating buong pagkatao. Na kapag tayo nagsisimba at narinig ninyo ang mga salitang, sumainyo ang Panginoon, lahat tayo dapat sumasagot ng malakas. Medyo na-delay. Mahina ba internet sa inyo? At kapag sinabi ng paring, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa, dapat sumasagot din tayong malakas na. Kasi kung minsan kapag nagsasagutan tayo sa mise, yung pare kahit gaano kasigle, sumayin niyo ang Panginoon. Na kapag tayo ay nagbibigayan ng kapayapaan sa isa't isa, yung mga tao nagiging pusa. Magpapakain ba kayong pusa? Kalabisan bang sabihin ng buo, ng malakas at nakangiti yung salitang, peace be with you? Ibinigay ni Jesus ang kanyang buong sarili sa atin, katawan at kaluluwa. Kapag tayo'y nagsisimba, hindi ba dapat lang na ibigay din natin ang ating buong sarili? Buong katawan, buong kaluluwa. Sapagkat ang sumasamba hindi lang ang isip, hindi lang ang puso, hindi lang ang bibig, kundi ang buo nating pagkatao. Kaya yung pagluhod, yung pag-upo, yung pagtayo ng buong galang, yung pagyuko natin, lahat ng ginagawa nating kilos,
ito'y pagpapahayag ng pagmamahal natin at pagsamba sa Panginoon. Amen? Yang katawan mo, gamitin mo para sambahin ng Diyos. Kaya yung mga tatamad-tamad at mahilig sa online mass, kahit wala namang sakit, kahit wala namang mabigat na dahilan, ito rin ang warning ko sa inyo. Gusto ni Jesus na makasama natin siya physically. Gusto ni Jesus buong-buo nating pagkataong maibigay ang sarili natin sa Kanya kung paano binibigay niya ang Kanyang sarili. Kaya wag mong ibibigay lang sa'yo, sa Diyos, yung mata mo dahil nanonood ka lang nang wala namang dahilan, kundi tinatamad kang magsimba o mas pinrioritize mo yung iba mong lakad. Kasi baka magulat ka, ang makapasok lang sa langit, mata mo lang. O kaya baka magulat ka, nakapasok ka nga sa langit, pero virtual lang yung langit na pinasukan mo. Dahil buong buhay mo, hindi ka nagsimba, virtual mass ka lang. But kidding aside, Jesus wants us to encounter personally. Buong pagkatao, ibinibigay niya. Buong pagka-Diyos, kaya buong pagkatao din natin ang dapat hinaharap natin sa Kanya. Amen ba yun? Huwag na kayong magtipid. Ibinigay ni Jesus ang lahat, ibigay natin ang lahat para sa Kanya. Lahat ng energy, lahat ng lakas, buong pagkatao, buong katawan, buong isip, buong kaluluwa. At ganoon din sa ating pag-ibig sa kapwa. Yun din ang paalala ko sa inyo. Huwag na kayong magtipid dahil hindi habang panahon, yung katawang yan ay magagamit ninyo para ipahayag ang pagmamahal ninyo sa inyong kapwa. Balang araw, kahit gustuhin ninyo, tumatagos na yung kamay ninyo kasi patay na kayo. At yung pagmamahal na dapat ay pinahayag ninyo, baka manghinayang kayo pag wala na kayong pagkakataon. Kaya ngayon pa lang, hanggat may pagkakataon, makipagkita kayo sa inyong mga kaibigan. Kapag kumakain kayo ng pamilya ninyo, makipag-usap kayo. Kapag kayo ay kumakain, baka pwedeng wala mo ng gadget o cellphone. Kasi kung minsan magkakaharap tayo, magkakasama tayo, uso ang outing ngayon, uso ang mga pagkain sa labas, pagsasama-sama ng magkakapamilya, magkakaibigan, pero parang hindi pa rin magkakasama dahil may kanya-kanyang asikaso sa social media. Buti na nga lang nung panahon ng mga alagad, wala pang social media. Tanong nyo sa akin, bakit? Baka lahat sila nakayuko sa cellphone, hindi nila nakita, andyan na Panginoon. At ganun din You know, you miss a lot when you stay focused on your gadget. When the people you love are around you, hindi nyo nakikita yung lungkot sa kanilang mga mata kapag ang mata ninyo nasa social media lang. Hindi nyo nakikita na yung kilos nila nagiging kakaiba na pala. At mayroon na pala silang pinagdadaanan. Kasi nga ikaw, parang okay naman siya Sa social media nga, ang saya-saya ng mga post niya Dapat kausapin mo, dapat maging personal ka, dapat kamustahin mo. Ngayong magkakaharap kayo, ngayon yung pagkakataon para magkwentuhan kayo. Ang totoong story ay hindi yung dumadaan lang ng 24 hours sa inyong newsfeed. Ang totoong story ay yung kapag kaharap mo yung tao, nakinig ka sa kanya at hinayaan mo siyang magkwento. Amen ba yon? We should be physically present to one another. Buong pagkatao kapag tayo ay humarap sa isa't isa at hindi hati ang atensyon natin kapag tayo ay magkakaharap. Kaya minamahal kong mga kapatid, ito ay hamon sa atin na magmahal ng buong buo. Buong pagkatao, buong kaluluwa. Ibigay natin ang ating sarili sa Diyos at ibigay natin ang ating buong sarili sa isa't isa. Huwag na tayong manghinayang. Dahil mas manghihinayang kayo kapag kayang katawang lupa ninyo'y nahiwalay na sa kaluluwa ninyo at wala na kayong pagkakataon na maipahayag ang pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagsamba at wala na kayong pagkakataon na maipahayag ang inyong pagmamahal sa isa't isa. Yang katawan na yan, mahalaga yan. Kaya muling binuhay ng Panginoon ang katawan ni Jesus para ipaalala sa atin na ang katawan natin ay luluwalhatiin din sa kanyang muling pagbabalik. Kaya itong katawan na ito, gamitin natin sa lupang ibabaw, sa kabutihan at hindi sa kasamaan, sa pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Amen. Na-inspire ka ba sa narinig mong mensahe ng ating pagninilay ngayon? Abay, huwag mong sarilinin yan. Ibahagi mo, i-share mo ang message ito sa iyong mga pamilya at mga kaibigan. Sabi nga namin dito sa SMS,
share the message of salvation. At huwag mo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para manatili kang updated sa mga contents natin. At bisitahin din at i-like ang ating iba pang mga social media platforms sa TikTok, Facebook, at Instagram. Hanapin lamang ang Sa Madaling Sabi ni Father Franz Dizon. Mapapakinggan din po ninyo ang araw-araw kong pagninilay sa #1 Catholic meditation app sa mundo na ginagamit na ngayon ng 2 milyon mahigit na mga Pilipino sa buong mundo. Ito ang Hallow app. Kung ida-download ninyo ito ngayon ng libre, ay makaka-access pa kayo sa 10,000 plus contents nito sa loob ng 90 days. Gamitin lamang ang code na FRFRANZ o Father Franz. hallow.com/FRFRANZ. At sama-sama po tayong magpalalim ng ating pananampalataya at uulitin ko, ibahagi natin ito sa iba. Muli, ako po si Father Franz Dizon at ito po ang Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation.